morning po sa ating lahat na nandito ngayon. December na. Bukas. Bukas talaga naman Excited ka ng December na. Kami rin para may bonus na. Gusto namin yan Yun lang iniintay namin sa buong isang taon, yung bonus. Yung bawat Pasko. Amen. So, balit napakabuti ng ating Panginoon. Ito po ay patunay na mabuti ang ating Panginoon. Amen? Kasi nakaabot ulit tayo ng another year. Nakaabot ulit tayo ng susunod na taon. And hoping na aabot pa ulit tayo sa mga susunod-susunod pang mga taon. Amen? Dahil yan sa kabutihan ng ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat at hindi natin syempre paghihintayin ng ating Panginoon. Mag-aalab ang ating pagmamahal, ang ating pagpupuri at ang ating paglilingkod sa nag-iisang Diyos ng Israel. Amen! Hindi natin nahayaan na ang katamaran o mga negative things sa buhay natin ay mamalagi sa ating mga buhay. Kung hindi sa umagang ito, dahil binigyan tayo ng opportunity ni Lord para makarating sa lugar na ito at makasama ang bawat isa at sama-samang magpuri sa Kanya, hindi natin syempre sasayangin ang pagkakataon na ito. Amen? Amen po ba? Yung lakas, yung pag-iingat, yung provision ni Lord na nakarating tayo, hindi natin sasayangin yan. Dahil alam natin na yung pagpapala ng ating Panginoon, dahil inuna natin siya ngayong araw na ito, pagpapala ng ating Panginoon ay makakantam natin ngayong araw na ito. Amen po ba? The healing, the provision, the protection, the love of the Lord our God will be upon us. Hindi tayo uuwi ngayong araw na ito. Amen! Excited ba kayong lahat? Excited tayong lahat dahil hindi tayo uuwi ngayong araw na ito na hindi natin yan nare-receive coming from the Lord our God. Amen. Hallelujah. Taas po natin ating kamay sa ating Panginoon. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Almighty God. Holy, glorify you, Lord. We glorify you, Jesus. Panginoon, sa bawat sulok ng lugar na ito, Panginoon, ay pagpalain mo. Pagpalain mo ang bawat tao na dadalo, Panginoon, ngayong araw na ito, ang mga manunood, Panginoon, ang makikisama sa aming pananambahan. Ngayong araw na ito, O Diyos, ay patuloy mong pagpalain. Patuloy mo kaming samahan, O Diyos. Dalangin po namin. Ngayong araw na ito, Panginoon, nagpapakumbaba kami sa inyong harapan. We recognize, Lord, your very presence. Kinikilala namin ang kung wala ka sa amin, kung kami, Panginoon, ay malayo sa iyo, wala kaming magagawa. Lahat ng meron kami, Panginoon, truly comes from you alone. Salamat po, Panginoon, ngayong araw na ito. And we are all excited to give our praise and worship to you, God. Samahan mo kami, Panginoon, maging mag-echo ang bawat awitin namin, ang aming tinig sa araw na ito, ang aming mga puso, Panginoon, in celebrating your presence, oh God, in this very place. Samahan mo kami sa aming pananambahan. Panginoon, bigyan mo kami ng patuloy na kapayapaan, kagalakan, o Diyos, sa araw na ito, ang presensya mo, Panginoon, ang pagyakap mo, ang pagmamahal mo, ay maranasan namin as we worship you. Sa bawat bigkas ng aming mga labi, sa bawat bigkas ng aming mga tinig, o Diyos, ang aming mga tinig, o Diyos, ngayong araw na ito, ay papailan lang, Panginoon, sa iyong presensya, sa iyong trono. Ikaw ang maluwalhati, Panginoon, sa araw na ito, sa aming buhay, sa buong Pilipinas, Panginoon, everyone, every tribe, every nation, every people, Lord, will sing songs of worship to you this morning. At sama-sama kaming luluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Purihin ka, Panginoon, mag-aalab, sisiklab ang aming pagpupuri sa iyo ngayong araw na ito. Blessed are you, Lord God, King of the universe, who sanctified us, who cleansed us, who purified us, who forgives all our sins and heal all our sicknesses and diseases. Blessed are you, Lord God, King of the universe, who created us according to your image and likeness, and who commanded us to be the light of this world. Blessed are you, Lord God, King of the universe. Let us hear the sound of the shofar. Siklab, liyab, para kay Kristo. Amen. Come on, let's clap our hands
pag-ibig mo'y walang hanggan, at amin ang isisigaw. 1, 2, 3, and alam silang iyak, kay Kristo sigaw, susunod. Alam silang iyak, pag-ibig magbabago, buong lakas, buong puso sa'yo ang maibibigay, at sa aking buhay ang itataas lamang. Ang ngalan mo. Alam silang iyak, kay Kristo sigaw, suko. Alam silang iyak, pangakong di nagbabago, buong lakas, buong puso sa'yo ang maibibigay. Buong lakas, buong puso sa'yo ang maibibigay. Buong lakas, buong puso sa'yo ang maibibigay. Lakas, buong puso sa'yo ang maibibigay, at sa aking buhay ang itataas lamang ay ngalan mo. Muling pagluwalhati sa'yo, Panginoon. Pasasalamat at pagdakila sa'yo lamang, Jesus. Papurit pagluwalhati. Papurit pagluwalhati sa'yo, Panginoon. Pasasalamat at pagdakila sa'yo lamang, Jesus. Papurit. Papurit pagluwalhati sa'yo, Panginoon. Pasasalamat at pagdakila sa'yo lamang, Panalangin sa'yo lamang, Panginoon. Papurit pagluwalhati sa'yo, Panginoon. Pasasalamat at pagdakila sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo lamang, Jesus. Papurit pagluwalhati. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo lamang ang aming mga tinig sa umagang ito. Ang aming pusong umaawit at nagpapasalamat sa lahat ng kabutihang ginawa mo sa aming mga buhay. At wala na kaming pwedeng ipalit pa, Panginoon. Ikaw ay sapat sa aming mga pangangailangan. Ikaw ay sapat sa lahat ng aming naisin sa aming mga buhay, Panginoon. Ang makapiling ka lagi, makasama ka lagi, O Diyos, ang nais ng aming mga puso sa araw na ito. Yes! Hallelujah! Kami maawit sa buhay ko'y wala nang hahanapin pa, kundi ang manatili sa piling mo tuwi na. Kay rami ng sinubukan, kay rami ng natikman, ngunit walang katulad ang iyong pagmamahal. Walang maitatago, lahat ihahayag sa piling mo'y malayang tumawa, umiyak. Mga bigong pangarap na sa puso'y sumugat, bibigyan mo ito ng lunas, babaguhin ang lakas. Sige raw! Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Diyos, ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa
sumugat. Bibigyan mo ito ng lunas, babaguhin ang lakas. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Diyos ako'y Diyos ako'y iyong Ang puso ko'y maguhit.
kami ng maigpit, Panginoon. Habang ang aming buhay ay inialay namin sa inyo, Panginoon. Patuloy kami maglilingkod, magmamahal, dahil Ikaw ang unang nagmahal sa amin, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong yakap. Salamat sa iyong pag-ibig sa amin, O Diyos. Oh, sa iyong yakap, sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko'y ikaw, di nawawala kahit di maligtasan. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Pag-ibig mo sa akin ay salamat sa iyong pag-ibig na wagas. Pag-ibig mo sa akin ay Diyos, salamat. Pag-ibig mo sa akin ay salamat sa iyong pag-ibig na wagas, pag-ibig mong tapat at sapat. Salamat sa iyong kabutihan, O Diyos. Purihin ka, purihin ka. Panginoon, habang kami ay may hininga at binibigyan mo ng lakas, hindi kami mapapagod maglingkod sa inyo at mag-aalay ng aming buhay. Salamat, Lord, sa mga pagkakataon kung saan binibigyan mo kami ng mga sandaling ito, O Diyos, kung saan sama-sama kaming mananambahan at magpupuri sa inyo. Panginoon, wala po kaming maitatago sa inyo. Kilala niyo po kami ng hayag. Kaya't patuloy, O Diyos, sa umagang ito ay inialay po namin ang aming buhay. Gawin niyo po ang bawat buhay na ito ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Maging kaaya-aya, mabango sa iyo, Panginoon, nahain ang aming pagsamba sa inyo. Sa inyo po ang aming niaalay, aming papuri, pagsamba, pagdakila. Kayo lamang po ang banal at makapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen, 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 Amen. Palakpan po natin ating Panginoon. Hallelujah! Ayan, sige po, tayo lahat ay magsikot at tayo magbatian. Sa bawat sa, mag-release tayo ng blessing, tapikin natin yung balikat. Lumakapias. You sing this song, Kamusta Ka Na? Woo! Kamusta? Here we go! Kamusta ka na? Kamusta ka na? Ako'y nagagalak at ika'y aking nakita. Kamusta ka na? Kamusta ka na? Ako'y nagagalak at ikaw ay makasama. Tuwi na kay gandang kapastan mo na magkakapatid mo ang nagkakaisa, laging sama-sama. Tingin naman kayo sa katabi nyo. Sige nga, tingin sa katabi. Yes! Na magkakapatid mo ang nagkakaisa, nagpupuri sa presensya niya. Yan, makapuno po tayo lahat. Amen. Amen. Praise God. Sabihin niyo po sa katabi niyo, mabuti ka na lang nandito ka. Ayan. Masaya po ba tayo? Magkasama tayo ngayon? Amen. Praise God. Sabihin niyo sa katabi niyo, Shalom. Ayan. Shalom, peace.
wellness, fullness, completeness para sa iyo, para sa ating lahat. Amen. So, bago po natin tawagin ang ating tagapagsalita, ay nais ko pong i-welcome kung sino na dito ngayon sa unang-unang pagkakataon. Meron po ba? Meron po bang, you are here for the first time? Visitor. Meron po ba sa likod? Meron? Bago lang kayo? First time nyo dito? Okay. Okay. Sabi ng Canadian, my bad. O, di ba? Mali ako. Okay, so sige po. Talagang ang Panginoon po ay tapat, di ba? Sabi niya sa ating inawit ay, ang pag-ibig niya sa atin ay sapat. At siya ay tapat sa atin. Hindi po siya nagbabago. Hindi nagbabago ang Panginoon. Ni Jesus is the same yesterday, today, and forever. So, manangan po tayo sa Kanya, magtiwala tayo sa Kanya. Lahat ng mga dalangin natin, desires of our hearts, the Lord is able to grant them. Amen. Amen. Ayan. Sige po, alam ko excited na tayong lahat. Nais kong tawagin si Tay Bems to share with us the Word of God. Palakpakan po natin ang Panginoon sa Kanyang buhay. Praise the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Praise God. Sige po, ang ating pong talatang babasahin ngayon, diyan lang siguro anak muna. Kailan ko what? Saan po yung magano sa... Sige po, ang ating babasahin po ngayon is Matthew chapter 1 verse 3. Siguro yung iba nagtataka kasi ito po ay genealogy. Ito po ay different names of the people. But I believe God has a message for us today as I was asking the Lord, Lord, what do you want me to share? Ito yung inimpress ng Lord sa heart ko. Pwede po bang ipanda ko yung whiteboard? Sige po, Matthew chapter 1 verse 3. Ang sabi po dyan ay, Judah begat Perez and Zerah. Sige po. At habang inaano yung talata ay magandang umaga din po sa mga nanonood po sa ating live streaming ngayon. Kayo po ay welcome at tayo po ay patuloy na mag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. Sige po, Matthew chapter 1 verse 3. Sige, basahin po natin mga kapatid ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Judah, the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar. Perez, the father of Hezron, the father of Aram. Pwede ba sa New King James or sa King James? So sabi po dyan, Judah and Judas, yan po ay si Judah, hindi po yan Judas Iscariot, si Judah po yan. Begat Phares and Zara of Tamar. And Phares begat Esrom, and Esrom begat Aram. So, mayroon pong word po dyan na bigat. So, hinili ko na tayo pong lahat ay muka at manalangin. We praise you, Lord, and we thank you. Heavenly Father, we want to praise you. We want to thank you, Lord, because you are great and awesome God. Thank you, Lord God, for your powerful and mighty words. Thank you for your Holy Spirit, who is our teacher, the one who reveals the truth, the one who enlightens us. And Father, I pray as your servant, I just completely yield myself to you. For it's not by might nor by power, it is by your Spirit alone. Father, we pray that our lives will be changed as we study and meditate upon your word. Heal the sick, O Lord. Save the lost. Deliver those who are in bondage. We thank you and we bless you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, bago po natin basahin, ibalik ulit natin, anak, doon sa kanina. New King James or NIV, nakalagay ay, Judah, the father of Perez, and Zerah, whose mother was Tamar. Perez, the father, sa ibang translation ay bigat. Of Hezron begat, or the father of Aram. Siguro, isip ng iba ay, ano ba ng message yan? Kasi puro pangalan po yan. Now, mga kapatid, tandaan po natin na in the Bible, wala pong word in the Bible na wala pong kahulugan.
So, basahin po muna natin bago natin talakayin ang Matthew chapter 1. Kasi ang ating pong pag-aaralan ngayon ay The Divine Secrets of Praise. Yan ang title, Divine Secrets of Praise. Sa madaling salita, the mystery, yung hiwaga ng pagpupuri sa ating Panginoon. Now, bago po natin yan talakayin, pwede ba natin basahin muna ang Hebrews chapter 7, verses 1 and 2. Hebrews chapter 7. Doon muna sa NIV translation para medyo maiksi. Sige, basahin po muna natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. This Melchizedek was the king of Salem and the priest of God Most High. Tingnan po natin, si Melchizedek ay isang hari ng Salem. Ang Salem is the original name of, the ancient name of Jerusalem. Now, tingnan po natin sa verse 2, ito po nakalagay. And Abram gave him a tenth of everything first. His name means King of Righteousness. So, ang pangalan po na Melchizedek ay, ang ibig sabihin ng Melchizedek ay King of Righteousness. Dahil ang word na Malak ay King, ang Tzadik ay righteous. So, ang ibig sabihin ng Melchizedek ay King of Righteousness. The Bible says he was also the King of Salem, which means the King of Peace. So, sa Bible po, lahat ng pangalan ay may kahulugan at lahat ng lugar ay may kahulugan. Kaya, alam po ninyo, very exciting mag-aral ng Bible. Kasi pagka binabasa po ninyo ang Bible, kahit yung word for word or yung name by name, every name may kahulugan po yan. Hindi kasi katulad sa atin na tayo po, hindi tayo mga aware sa ating mga kahulugan ng ating pangalan. So, I don't know, ano bang kahulugan ng pangalang Irvin? Alam bang kahulugan Irvin? Hindi niya alam. Si Kuya Jonathan. Ang ibig sabihin ng Jonathan ay gifted by God. Yan, ang ibig sabihin ng Jonathan. Ang pangalang Edward. Ano bang ibig sabihin ng Edward? Pogi. Hindi po yon. Ang ibig pong sabihin, ang Edward po, hindi ibig sabihin ay walang jowa. Hindi yan ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin po, ang pangalang Edward, galing sa Old English, ang ibig sabihin ng aid ay prosperity, or ang ibig sabihin ay wealthy. Ang ibig sabihin ng word ay protector. Kaya ang ibig sabihin ng Edward ay prosperous protector or wealthy guardian. Yun ang ibig sabihin po ng kanyang pangalan. Bayaran ko mamaya. Inimbento ko lang yun. Hindi. Alam mo, pangalang Jason. Ano bang ibig sabihin ng Jason? Ang Jason ay galing sa Jason in the Hebrew and Greek. Ang ibig sabihin ay physician or healer. Or the Lord is our salvation. So may mga kahulugan po ang pangalan. Ang pangalan ko po ay Bemboy. Ang ibig sabihin ng boy ay young man. Ang ibig sabihin ng Bem ay good looking. Iyon ang invento ko talaga. So mga kapatid, in the Bible, ang mga pangalan po ay may kahulugan. So when we go back to Matthew chapter 1 verse 3, ang sabi po doon, pakibalik na, Matthew 1 verse 3, sabi po doon, and Judah, the father of Perez, ginaw sa Greek word po ang word na father po dyan, hindi po, ang ibig sabihin po niyan ay to produce. Yun ang ibig sabihin ng father dyan, to produce. So mga kapatid, ang pangalang Judah, ganito po yun sa Hebrew. Isusulat ko po muna. Ito po ang kanilang letter Y. Di ko alam kung nakikita sa live stream po natin. Ito po yung, Ito po yung kanilang letter Y. Ito po ang kanilang letter H. Ito po ang, gagamitin ko muna, ito po ang letter Vav. At ito po ang letter Dalet. Ito yung letter din nila. At ito po ang letter H. Parang halos pari-parihas. Ang basa po dyan ay Yehuda. Iyan po ay Hebrew word ng Judah. So, iyan po, pag binasa nyo, ganito ang pagkakasulat niyan. Yehuda. So, iyan po ay Judah. Now, ang pangalang Yehuda,
Galing po yan sa word po na pagka ito po ay binura natin, tanggalin natin itong letter D. Alam nyo kung ano lang po ang matitira dyan? Yahweh. Ito po ay Yud-He, Vav-He. Ang basa po natin dyan ay YH, WH, or sa Hebrew talaga ay Yud-He, Vav-He. At ito pong pangalang ito po yung pangalan na sinabi ng Diyos kay Moises. Kung naalala po ninyo, basahin ulit po natin Exodus chapter 3, verses 13, 14, and 15, and John chapter 8, verse 58. Exodus chapter 3, basahin po natin. Moses said to God, suppose I go to the Israelites and say to them, the God of your father has sent me to you, and they ask, what is his name? What shall I tell them? Verse 14. And God said to Moses, I am who I am. Sa Hebrew word ay Ehyeh Asher Hiye. This is what you are to say to the Israelite, I am has sent me to you. So ang pangalan po niya ay I am. Verse 15. God also said to Moses, say to the Israelites, the Lord. So itong Lord na ito yung nagsabi ng I am. Say to the Israelites, the Lord or the I am, the God of your fathers, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Sabi niya, has sent me to you, this is my name forever. So yung pong I am is a name. Sabi niya, this is my name forever, and I will be remembered in this name from generation to generation. So sabi po niya, I am. Now, tingnan po natin, sino po yung I am na yan? Basahin po natin John chapter 8, verse 58. John 8:58. Sabi po ni Christ, I tell you the truth, Jesus answered, before Abraham was born, I am. So yung I am po na yan, sa Old Testament, na nagpakilala kay Moises, si Jesus Christ pala yon. Nagkaintindihan po ba tayo? So eto mga kapatid, yan po ang pangalan niya, Yud-He, Vav-He. Pag nilagyan natin ng letter dalet ang Yud-He, Vav-He, yung I am, yung Yahweh, nagiging Yehuda or Judah. Naintindihan po ba natin mga kapatid? So, tingnan po natin mga kapatid, kung yung I am na yan ay si Jehovah, at siya po yung nagsabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Pag tinignan po ninyo sa Hebrew Bible, ang nakalagay ay Bereshit Haya Hadavar. So, ang word na Hadavar ay the Word. Tapos, meron po nakalagay po doon na si Jesus Christ po yun. So, hindi ko na masyadong expound muna yon. So, ang sabi po doon, and the Word was God. Si Jesus Christ po ba ay Diyos? I need you to answer. Si Christ po ba ay Diyos? Yes, sabi po ng Bible, and the Word was God. Verse 14, and the Word became flesh, nagkatawang tao. So nung si Jesus ay nagkatawang tao, yung great I am, ay nagkatawang tao, ang tanong, saan siya dumaan para siya ay maging tao? Now, tandaan po natin na ito pong Yahweh, pag nilagyan po natin ng letter D, iyan po ang pagsulat ng letter D sa Hebrew. Ang ibig sabihin po ng letter D, ang basa dyan ay dalet, ang ibig sabihin po niyan ay door or entrance. Kaya, bagaman literally, ang basa niyan ay Yehuda or Judah, pictographically, dahil nga may dalet, at ang Yud-He, Vav-He ay si Lord, so ang ibig sabihin ng Judah ay the entrance of Yahweh. Naintindihan po ba natin the entrance? Kasi may pinto. So the entrance of Yahweh, sabi sa Bible, and the Word became flesh, and we beheld His glory. Si Christ ay nagkatawang tao, nakita siya. Ang tanong, saan siya dumaan nung siya ay magkatawang tao? Basahin po natin Hebrews chapter 7. Basahin po natin verse 14, 13 and 14.
Diretso mo lang anak sa verse 14 lang. Pakibasa po. Sorry. Pakibasa po mga kapatid. For it is clear that our Lord descended from Judah. So si Yahweh, yan pala ay si Jesus Christ, nung magkatawang tao siya, ang dinaanan po niya na tribo, ang pangalan po ay Judah. So ang ibig palang sabihin pictographically ng Judah ay entrance of. Dalawa pong preposition. The entrance of, ito yung of, Yahweh. Nagkaintindihan po ba tayo? Because in Genesis chapters 48 and 49, nung magbigay ng prophecy si Jacob patungkol sa kanya sa kanyang mga anak, pagdating kay Judah, ang prophecy niya na ang magiging mga hari ay magagaling sa iyong lahi. Kaya talagang ang Judah is the entrance when God became man, when He became flesh. Ang kanyang entrance was the tribe of Judah. Nagkaintindihan po ba tayo? Nagkaintindihan po ba tayo? So, iyan po ay of ang gamit. Ngayon, paano kung halimbawa, instead na of, entrance of Yahweh, palitan naman natin ng to. So, ang ibig sabihin ng Judah ay entrance to Yahweh. Yung entrance of Yahweh, si Yahweh, nung pumasok sa mundo, dumaan siya sa tribe of Judah. Kaya nga entrance of Yahweh. Pero kung ang preposition ay to, ibig sabihin naman yan ay entrance to Yahweh. Siya naman ang magiging entrance natin papunta kay Yahweh. O, basahin po natin. Ang ibig sabihin po ng Judah ay praise. Ano po ang ibig sabihin ng Judah? Pakilakas po, anong ibig sabihin ng Judah? So, kung ang Judah ay entrance of Yahweh when He became a man, now tayo po as a man, our entrance to Yahweh is through praise. Kaya pag tayo po ay nagpuri, tayo naman ay pumapasok sa Kanya. Basahin po natin ang Psalms chapter 100 verses 3 and 4. Simulan natin sa verse 2. Psalms 100. Sabi po dyan, worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Verse 3. Know that the Lord is God. It is He who made us and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. So, sino po yung pastor na binabanggit sa John chapter 10? Sabi ni Christ, I am the good shepherd. So, sabi po doon sa verse 3, dahil sabi sa verse 3, the sheep of His pasture. Verse 4. Sabi po dyan, pakibasa, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. So mga kapatid, sa Old Testament, meron po silang tinatawag na temple or tabernacle. Pagka sila ay papasok po doon, nag-o-offer sila ng sacrifice. Na ang tawag pala ay the sacrifice of praise. Ang sabi po diyan, enter His gates with thanksgiving, into His courts with praise. Kaya po, iyan ang hiwaga, kaya nga divine secrets. Iyan ang sikreto ng salitang Judah. Kasi ang word na Judah, galing po, pag tinanggal yun ng letter D, ang basa diyan ay Yahweh. Pag nilagyan nyo ng letter D, ang basa ay Judah. Now, ang letter Dalet, ang letter D ay Dalet, door or entrance. Kaya pag ang ginamit po natin na preposition ay of, ibig sabihin niyan ay entrance of Yahweh. Kasi sa pamagitan ng tribe of Judah, ang Diyos na katawang tao pumasok sa mundong ito. Pag tayo naman po ng mga creation ang papasok sa Kanya, ang gagawin naman natin ay magpupuri. Kaya ang double meaning ng salitang Judah. Entrance of Yahweh and entrance to Yahweh. Ayaw kung bakit ayaw nyo mag-amen. Nagkaintindihan po ba tayo? That is the importance of praising the Lord. Ulitin ko po. That is the entrance of praising the Lord.
Ulitin ko po, hanggang alas 3 tayo dito. Ayaw nyo mag-amen. That is the mystery of praising our God. Now, mga kapatid, ulitin ko po, ang Judah is the entrance of Yahweh pictographically, meaning according to picture, pero entrance to Yahweh, literally. Kasi pupurihin natin siya pagka tayo po ay papasok sa kanyang presensya. So, napakahalaga po na tayo ay nagpupuri sa ating Panginoon. Nagkaintindihan po ba tayo? So, ang ibig sabihin ng Judah ay praising the Lord. Sabihin natin lahat, Judah means praising the Lord. Now, why do we need to praise God? Bakit kailangan natin na tayo po ay magpuri sa Kanya? Sabi niyan, enter His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Because when we praise our God, kapag tayo po ay nagpupuri sa ating Panginoon, basahin po natin ang Psalms chapter 22 verse 3. Actually, yung verse na ito, ngayon ko lang po naisip. Psalms 22 verse 3. Pakibasa po. Yet you are enthroned as the Holy One, you are the praise of Israel. Basahin natin sa sa King James. New King James ba yan? Sa King James. King James. Now, ito po ang nakalagay. But thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel. Ang Diyos daw ay nananahan sa papuri ng kanyang mga anak. So kapag tayo po ay nagpupuri sa Kanya, ang Lord po ay nananahan. Nagkaintindihan po ba tayo? So balikan po natin Matthew chapter 1 verse 3. Tingnan natin anak sa New King James. Ang sabi po diyan, and Judah begat. Now, ang word po diyan na begat, ginaw in the Greek word, ang ibig sabihin ay to bring forth or to produce. Yun ang ibig sabihin po diyan. Sa mga new translation ay the father. Pero ang word po diyan na father, sa Greek word ay ginaw, ang ibig sabihin ay to produce, to bring forth. So tingnan po natin, ano po ang ibig sabihin ng Judah? Pakisigaw, ano po ang ibig sabihin ng Judah? Judah means praise. Ano po ang ibig sabihin ng bigat? Produce. Ulitin natin, ano po ang ibig sabihin ng Judah? Ano ang ibig sabihin ng bigat? So praising God produces. Now, mayroon pong dalawang anak na binabanggit diyan, and Judah begat Perez and Zerah by Tamar. Now, mga kapatid, ganito pa nangyari. Bakit ang term by Tamar? Ito pong si Judah ay mayroon pong tatlong anak. Ang pangalan po ay si si Ernon, at saka si Sheila. Si po yung panganay, ang asawa po niya ay si Tamar. Pero dahil ang sabi ng Bible, and he was wicked, masama siya, kinitil ng Diyos ang buhay niya. Kinuha siya ng Diyos. Kaya lang sa Deuteronomy chapter 25, mayroong batas na kapag ka namatay ang asawa at walang anak, walang magpapatuloy ng kanyang lahi, tagapagmana, ang magiging asawa ay yung kapatid. So, dahil responsibilidad ni Onan, yung pangalawa, ay naging asawa niya si Tamar. Pero dahil ayaw din niya na magkaanak kay Tamar, kasi sabi niya, di ko naman tunay na anak yan. Ano talaga yan? Siya talaga asawa ng kuya ko. So, nangyari po, hindi niya inanakan. Nagalit ang Diyos sa kanya, kinitil din ang buhay niya. Yung magkapatid, pares namatay. So, mayroon pang isang anak, si Sheila. Kaya lang, ang problema, bata pa. So, iniisip ni Tamar, bagaman ang tingin natin, hindi magandang kanyang ginawa. Pero, ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay to raise up. Alam niya ang prophecy
na from the tribe of Judah magagaling ang King of Israel, eventually the Messiah, the Savior of the world. So, ang ginawa po niya, dahil ayaw siya, kumbaga, di na siya pinapansin ng biyanan niya, ang ginawa niya, nalaman niya na ang kanyang biyanan ay dadaan. So, nagsuot siya ng damit pang prostitute. Sa madaling salita, nagkaroon silang sexual contact ng kanyang biyanan. Si Judah ay biyanan, si Tamar ay manugang. Eventually, nabuntis po si Tamar. Kaya ito pong si Perez at saka si Zerah, yan po ay anak sa manugang niya mismo. Naintindihan po ba natin? So, ganito po ang nangyari mga kapatid. Nung manganganak na po si Tamar, ang una pong lumabas ang kamay ay si Zerah. Paglabas ng kanyang kamay, kasi kambal sila, paglabas ng kamay, ang ginawa po ng hilot, ng midwife, nilagyan po ng tali na kulay pula, yung kanyang kamay. Kasi siya yung panganay. Kaya lang, nung papalabas na, bigla po siyang hinugot niya yung kanyang kamay paloob. Ang nangyari, naunahan siya ni Perez. Kaya ang ibig sabihin po ng Perez ay breakthrough. Yun ang ibig sabihin ng Perez, breakthrough. Ang ibig sabihin ng breakthrough is to overcome the obstacle. Yun pong ibig sabihin po. When you overcome the barrier of the obstacle, ang tawag po dyan ay breakthrough. Kaya ang ibig sabihin po ng Perez ay breakthrough. Hindi ko pa alam kung bakit hindi ko alam kung nalulungkot kayo o nahihiwagaan. So, mga kapatid, ang pangalang Perez, ulit, ano pong ibig sabihin ng Perez? Breakthrough. Anong ibig sabihin ng breakthrough? To overcome obstacle. Sa Tagalog ay pambihirang tagumpay. Yan ang ibig sabihin ng breakthrough. So, mga kapatid, sige, basahin natin, ano pang ibig sabihin ng Judah? Pakisigaw, I need your response. Anong ibig sabihin ng Judah? Anong ibig sabihin ng bigat? Anong ibig sabihin ng Perez? So, pag binasa po ninyo, Judah, bigat, Perez, ang meaning ng kanyang pangalan, praising the Lord, produces breakthrough. If you want to overcome your obstacle in life, kung mayroon tayong mga bagay na nahihirapan tayong ma-overcome, mga bagay na hinahadlangan tayo, may mga hadlang sa buhay natin, maring ito ay in the area of finances, in the area of our health, marami po mga paghahadlang ang ginagawa ng kaaway. Pero as we praise God, there is a sudden burst forth. There's a sudden intervention of God. And that intervention will produce the breakthrough, which means He will enable you to overcome all your trials, all your obstacles, and all your battles in life. Tingnan po natin ang example niyan. Basahin po natin ang 2 Samuel chapter 5, verse 20. Ito po yung panahon na si Samuel po ay, si David po ay marami pong mga naging kalaban. At nung marinig po ng mga Philistines na siya po ay anointed to be the king of Israel, nag-launch po ang mga Philistines against him. So, ginawa po ni David, pakibasa po, 2 Samuel 5:20. Pakibasa po. So, David went to Baal Perazim. Andiyan ang word na Perazim. Ang Perazim ay plural po yan ng Perez. Ngayon, kung ang Perez, ang ibig sabihin ay breakthrough, ang Perazim means breakthroughs, plural. Ang word po na Baal, ang ibig sabihin po dyan ay the master, the possessor, the owner. Kaya ang literal meaning ng Baal Perazim, it means the master of breakthroughs. Nagkaintindihan po ba tayo? Ano po ang ibig sabihin ng Baal Perazim? Master of breakthroughs. So sabi niya, so David went to Baal Perazim and David defeated them there. And he said, the Lord has broken through.
my enemies before me like breakthrough of water. Alam niyo yung nangyari na mga flooding? Yung mga sa flood control, di ba may mga nakaharang na mga, yung flood control wall, nung dumaan ang malakas na baha, ano nangyari? Na breakthrough, nawasak. So nung si David po ay inatake ng mga Philistines, ang Philistines po ay mga barrier, mga obstacle sa buhay po ni David being a king of Israel. Kaya ang ginawa ni David, pinuntahan niya sa lugar ng Baal Perazim, kasi ang ibig sabihin ng Baal Perazim ay the master of breakthroughs. At ang nakalagay po dyan ay the Lord. Now remember na ang Lord, Yahweh, iyan po ang root word ng Judah. At si David po ay galing sa tribe of Judah. Bakit po? Hindi ko alam po. O talaga nahihiwagaan talaga tayo? Mahiwaga. Thank you. So sa mga nanonood po, huwag po kayo mag-alala, nahihiwagaan lang po kami dito. So ang nakalagay po dyan ay like breakthrough of water. So mga kapatid, ang word po dyan na Baal Perazim means the master of breakthroughs, plural. Iyan po ay nagpapahiwatig na, ano nga po ulit ang ibig sabihin ng Judah? Pakisigaw po, anong ibig sabihin ng Judah? Praise. Anong ibig sabihin ng bigat? Ano po ang ibig sabihin ng Perez? So pag sinabi pong Judah begat Perez, literally means praising God will produce breakthrough. At dahil po yan ay Baal Perazim, Lord or Master of Breakthroughs. Mga kapatid, when we enter into the presence of God, as we praise Him, sabi po ng Bible, God inhabit the praises of His people. Ang Diyos ay nananahan sa papuri ng kanyang mga anak. So mga kapatid, whatever trials, whatever difficulties that you are facing right now, instead of complaining, instead of murmuring, why don't you start to praise God? That is the key. Kasi the more na, pag may problema ka, at the more na nagre-reklamo ka, mas lalong bumibigat ang sitwasyon. You are activating the powers of the enemy while you are complaining. But you are activating the power of God when you praise Him. Kaya kahit anong sitwasyon, praise God. Praise God, praise God, praise God, praise God. Nagkaintindihan po ba tayo mga kapatid? Meron po akong testimony. For the past few days, medyo extended time talaga yung ginagawa kong prayer. And for more than 10 years, ngayon lang ako nakaranas ulit ng mag-fasting. Pero yung fasting ko, hindi ko sinasadya kasi every morning talagang kumakain pa ako. Pero I just spend time in the presence of God, praying, worshiping God. Kumakain ako 2:00 na ng hapon. So sa akin, yung ganong oras na pagkain, himala na yung para sa akin, breakthrough na yung para sa akin. Kasi nga, doon po sa stomach issue po para sa akin. So I keep on praising God. And then, alam po nyo, last night, buti na lang, gising pa si Chel at saka si RJ. So natulog po ako ng maaga, siguro mga 11 pa lang ay tulog na ako. Sa amin maaga pa yon. Tulog ako ng 11. 1:30 po, nagising ako. Pagbangon ko dahil sa call of nature, alam po nyo, pagtayo ko po, grabe umiikot yung paligid ko. Pero dahil kinakailangan ko pumunta sa mag-CR, habang tumatayo po ako, grabe umiikot po yung ang paligid ko. Kahit nakatayo po ako, ikot ng ikot. Eh walang tao, wala akong kasama sa kwarto, wala pa si Chel at saka si RJ. Hanggang sa bumalik po ako doon sa higaan. Sabi ko, Chel, natake ako ng vertigo. Umiikot talaga. Alam po nyo, yung nararanasan ko lang lagi, yung parang maalon lang. Yun iba. Talagang umiikot ang paligid. Kahit nakahiga pa ako, umiikot yung paligid ko. Nilapitan ako ni Chel. Nilihans niya ako. Tapos nakatel ako ng praise God, praise God, praise God, praise God. Praise God. Kahit umiikot yung paligid, praise God, praise God, praise God, praise God. Alam po ninyo, talagang the Lord is good. I am well. The Lord is good. Amen?
Amen? So mga kapatid, praising the Lord will produce breakthrough in your life. Kapag meron tayong nararamdaman sa ating katawan, instead na, naintindihan ko po na mahirap magkasakit. Pero alam nyo, kapag kahit na nararamdaman, sabi yung praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. Praise God, praise God, praise God. Alam po ninyo? Because the Lord inhabits the praise of His people, when God intervenes, there's a sudden intervention of God. There will be breakthrough. You will see the miracle of God. Ito po ay na-testimony ko na in the past, pero let me just share with you again this testimony. Nung kami po ay nasa palasan nung pandemic, may nag-invite sa akin na online Bible study. Start namin mga alas 7 ng gabi, online Bible study. Kung kailan ka mag-start ng online Bible study, nakatanggap ako ng message kasi may due date ako na kinakailangan bayaran. And I need to pay yung araw na yun, yung gabi na yun, kailangan ko magbayad. Pero wala pa akong perang pambayad. So medyo malaki-laking halaga, wala akong perang pambayad. So habang nag-online po ako, Bible study, nadidistract ako, niliisip ko after ng online Bible study, magbabayad ako, may bayaran ako. Pero inisip ko muna, kalimutan ko muna yung bayaran, kinakailangan mag-Bible study ako. Pagkatapos po ng Bible study, pag tumayo pa ako, ang ginawa ko, sabi ko, praise God. Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. Praise God, praise God, praise God, praise God. Oh, praise God, praise God. Siguro mga 2 oras yun. Praise God, praise God. Basta, now, at the middle of praising God, biglang tumunog ang cellphone ko. Tapos may nagsabing, Pastor, kinausap ako ng Lord, pinadalhan kita ng pera sa bank account mo. That night, nakabayad po ako doon sa kailangan kong bayaran. Doon ko napatunayan na praising the Lord will produce financial breakthrough. Amen? Ganun lang gawin natin. Kahit anong sitwasyon mo sa buhay, may problema ka sa pamilya, kaysa magmukmuka at umiyak, ang gawin mo, praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. Remember, nang ibig sabihin ng Judah, either entrance of Yahweh or entrance to Yahweh. So kapag ang Judah ay entrance to Yahweh, as you are praising the Lord, it will become the entrance of Yahweh because He will enter into your life, He will intervene in your situation, and breakthrough will happen. Yun po ginawa ni David. Kaya nga ang tawag ay Baal Perazim. Breakthroughs. Plural. Kaya ito po ang gusto kong encourage sa atin. Spend time to praise God. Kahit nakaupo ka lang. Praise God, praise God, praise God, praise God. Halimbawa, depressed ka? Praise God, praise God, praise God, praise God. Kahit na mabigat ang pakiramdam mo, praise God, praise God, praise God. Alam mo, habang nagpupuri ka sa Lord, mararamdam mo na gumaga ng pakiramdam mo. Bakit? Kasi nagkakaroon ka ng breakthrough. You are able to overcome that barrier in your life. Nagkaintindihan po ba tayo mga kapatid? So yun ang kinakailangan natin, yung purihin lang natin ang Panginoon. Naalala po ba niyo ang kwento ni King Jehoshaphat? There were 3 allied nations, attack them. Wala silang kalaban-laban. Ang liit po ng Judah, compared sa, kasi nahati ng Israel at the time. Out of 12 tribes, yung si Judah na lang and the other tribe ang magkasama. The 10 tribes ay wala na sa kanila. Nilusob sila ng 3 malalaking bansa. Wala silang kalaban-laban. Anong ginawa ni King Jehoshaphat? Nag-declare siya ng prayer and fasting, nag-pray sila. Sabi niya, Lord, we do not know what to do, but our eyes are upon you. Sa inyo lang kami, Lord, nakatingin. O sabi niya, sige, maghanda kayo ng ano. Pray tayo sa Panginoon. Nakalimutan ng kalaban na si Jehoshaphat ay King of Judah. Na ang Judah means praising the Lord. So, anong ginawa nila? Totoo sa pangalan nila. Tribe of Judah kami, and we will praise God. Anong ginawa na? They were praising God. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is... They were praising God. And suddenly sabi po ng Lord, do not be afraid because this battle is not yours. It's mine.
Ako makikipaglaban, sabi ng Lord. And as they were praising God, ang sabi po ng 2 Chronicles 20 verses 23 to 26, and the Lord set ambushment. Ang Diyos na mismo ang nang-ambush sa kalaban. Kaya walang natira kahit isa. Bakit? Ang Diyos na ang na-ambush. Si Kuya Toy po ay isang sundalo. Pwede po ba, Kuya, pakitas po ng kamay niyo po. Yan, sundalo po. Pagkakakwentuhan niyo po siya, matutuwa ka na minsan maiiyak, maaawa sa mga naranasan niya. Naranasan po ni Kuya Toy, papunta Bicol po yan, ano? Inambush po sila. Himala po na nakaligtas po siya, nung sundalo pa siya. May bala ko. O isipin po niyo, may bala pa sa ulo, may nakadeposit pa. Now, mga kapatid, ang nang-ambush sa kanila, NPA. Pero pag nagpuri ka sa Lord, ang ma-ambush si Lord. Walang makakaligtas na kaaway. Amen? Kaya nung inambush sila ni Lord, namatay lahat ng kalaban. Alam nyo nangyari? Yung kayamanan po ng mga kalaban, sinamsam na mga Israelita, 3 gabi, 3 araw nilang kinuha, di nila kayang dalhin ang kayamanan ng kalaban. Because He prepares the wealth of the wicked for the righteous. So ano lang po ang ginawa nila? Praising God. Praising God. Praising God. Amen? Balikan po natin Matthew chapter 1. Do you learn something today? So ulitin natin, anong ibig sabihin ng Judah? Anong ibig sabihin ng bigat? Anong ibig sabihin ng Perez? Breakthrough. So basahin po natin yung meaning. Judah, bigat, Perez. Ano pa meaning? Praising the Lord produces breakthrough. Now, sabi po dyan, Perez and Zerah. Now, ang ibig sabihin ng Zerah ay light. Ibig sabihin ng Zerah ay light or illumination. Sa madaling salita, ang ibig sabihin ng Zerah, by implication na yung light, means revelation. Nabasahin po natin Luke chapter 1, verses 78 to 79. Tingnan po natin yung meaning ng light. Sabi po sa verse 78, pakibasa po, through the tender mercy of our God, with which the day spring, si Christ, title po niya yan, from on high has visited us. Verse 79, to give light to those who sit in the darkness and the shadow of death. So, ang word po dyan ay light, to give light to those who are in the darkness. So, ganito yun mga kapatid. Kapag tayo po ay may problema sa buhay at ang pakiramdam mo napakadilim ng paligid. Bakit ang term ay madilim? Kasi ito yung sitwasyon ng buhay mo na hindi mo na alam kung ano ang iyong gagawin. Nakaranas po ba kayo ng ganyan? Yung nalagay kayo sa isang sitwasyon na hindi mo na alam kung ano ang gagawin mo? Yun po ang ini-indicate or sinisignify ng salitang darkness. Pero ang sabi diyan, to give light to those who sit in the darkness. So mga kapatid, madiliman ang sitwasyon ng iyong buhay. When you begin to praise our God, remember, nang ibig sabihin, pakibalik anak muna doon sa verse, sa Matthew 1, ang sabi po doon ay, Judah begat Perez and Zerah, literally, ang ibig sabihin ay praising God will produce breakthrough and revelation. Magkakaroon ka ng liwanag. Magkakaroon ka ng revelation. Pag madilim, nasa madilim ka na lugar, hindi mo alam kung ano ang direksyon ng buhay mo. Pero kapag mayroon kang liwanag, alam mo ang pupuntahan mo. And praise God, madiliman ang sitwasyon mo sa buhay. Madiliman ang kalagayan ng iyong pamilya. Madiliman ang kalagayan ng iyong business o ng iyong health or ng iyong emotion. Mental health and emotional condition. Madiliman ang sitwasyon mo sa buhay. I encourage you today, start to praise God. Because when you enter into the presence of God by praising Him, as Judah, the Lord will enter into your situation. He will produce breakthrough in your life, you will overcome your obstacle, and God will give you the revelation.
magkakaroon ka ngayon ng liwanag dahil tutulungan ka ng ating Panginoon. Kung ang ang tingin mo, wala ka ng pag-asa, ang tingin mo, wala nang liwanag pa para sa iyong buhay. But when you praise God, God will give you the revelation. Bakit? Makakatanggap ka ng mensahe mula sa ating Panginoon. Pagka magbasa po kayo ng mga comment ngayon sa sitwasyon ng Pilipinas, marami sa nakakahiya maging Filipino. Ang iba sabi niya, gusto ko na lang mag-abroad, ayaw ko na. Mag-abroad kayo. Di iwanan yung Pilipinas. Kasi yung mga tao na yung walang liwanag. And because they are politically inclined to their particular political leaders. We prayed for them. We love our leaders. But ladies and gentlemen, our hope and the hope of our nation is not in the hand of our politicians. The hope of our nation is in the hand of our powerful God. Kaya kahit madiliman ang sitwasyon ng economy ng ating bansa, trillion man ang utang ng Pilipinas, at ngayon po ay may trillion peso march against corruption, mga kapatid, I have a good news for you. There is light for this nation. There is hope for this nation because our God is a supernatural, powerful, and mighty God. Amen? Now, basahin po ulit natin. Judah begat Perez and Zerah. O sige nga, basahin po natin. Unti-unti natin, basahin natin yung meaning. Pakibasa po. Judah begat Perez and Zerah. Ano po ang meaning niyan? Praising the Lord will produce breakthrough and revelation. Ang sabi po dyan ay ano pangalan po? Anong pangalan ng nanay nila? Tamar or Tamar. Sa English, Tamar. Pero Tamar talagang pagbasa. Alam niyo ang ibig sabihin po ng Tamar? Ang ibig sabihin niyan ay itatayo. Ang ibig sabihin ng Tamar ay pilar, poste. At ang ibig sabihin po ng Tamar ay palm tree. Yun ang ibig sabihin ng pangalan niya, palm tree. Alam niyo kung bakit? Now, tingin po muna po kayo sa akin. Ang palm tree, nakakita po ko niyan doon sa, nung kami po ay nasa Tagum. Yung kalsada nila, grabe yung highway nila, may mga palm tree. Ang palm tree, mga kapatid, pagka inihipan ng hangin, para yung kawayan, nagbibend lang po yan. Hindi yan nababali. Magbibend lang yan. Pagtapos ng storm, tatayo ulit. Kaya ang ibig sabihin po ng Tamar ay, the Lord will cause you to stand again. Yun ang ibig sabihin ng Tamar. Now, ang palm tree, pag tinamaan ng malakas na hangin, nagbibend lang yan. Paglagpas ng hangin, tatayo ulit yan. At dahil ang pangalan po na Tamar, ang ibig sabihin ay pillar, it means poste. Bakit ang pangalan niya ay Tamar? Ang ibig sabihin ay poste. Kasi nung namatay po si yung una niyang asawa, at namatay yung pangalawang asawa niya, yung kapatid si Onan, wala na pong magtatayo para magkaroon ng descendants pa si Judah. Pero she took the risk because she wanted to rebuild, to restore the family of Judah. So ano po ang ibig sabihin ng Tamar? The Lord will cause you to stand again. Kapatid, maaring lugmok ka ngayon. Sa dami ng problema mo sa buhay, tinamaan ka ng storm, para kang nag-bend, na para kang nadapa. At iniisip mo, wala na akong pag-asa. Di na ako makakabangon. I have a good news for you. As you praise God, the Lord will cause you to stand again. Kung ang family mo ay broken, start to praise God and the Lord will restore your family again. If your business is bankrupt, just praise the Lord. The Lord will restore your bankrupt business again. If you have a broken family, when you praise God, God will restore your broken family. Pag ang anak mo ay lumaya sa'yo,
Don't be discouraged. Praise God, and the Lord will restore your children. Nagkaintindihan po ba tayo? Ano po ang ibig sabihin ng Perez? Sige po, anong ibig sabihin ng Perez? Anong ibig sabihin ng Zerah? Revelation. Anong ibig sabihin ng Tamar? The Lord will cause you to stand again. So basahin po natin, Judah begat Perez and Zerah by Tamar. O sige, basahin po natin ang meaning. Praising the Lord will produce breakthrough and revelation. And the Lord will cause you to stand again. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Because as you praise Him, He will intervene in your situation. Ano mangyayari? Magkakaroon ka ng breakthrough. Ma-overcome ang obstacle. Magkakaroon ka ngayon ng revelation. Now, when you receive that revelation, dapa ka man ngayon, but the Lord will restore you. The Lord will restore you. And I declare, those broken families will be restored. I declare, those who are suffering from broken health will be restored. Those businesses na bankrupt, I declare, you will be restored as you continue to praise our God. Palakpakan ulit natin ang ating Panginoon. Are we blessed today? Now, ang sabi po dyan, and Perez, ano yan? Ano po ibig sabihin ulit ng Perez? Breakthrough. Ang sabi yan, bigat. Anong ibig sabihin ng bigat? Produce. So, Perez bigat Hezron. So, literally, Perez or breakthrough produce, anong ibig sabihin ng Hezron? Alam niyo ang ibig sabihin ng Hezron? You are surrounded by a wall or a fence simply means protection. Iyon ang ibig sabihin po ng Hezron. Protection. How I wish in the future, maring balikan natin to and I will teach the different names again in a different aspect. Grabe po ang kahulugan po ng mga pangalan yan. Ngayon po, in-relate lang natin ito sa practical life which is praising the Lord. Pero ang Hezron, mga kapatid, ang pamilya po ni Hezron, sila po yung tinatawag na Kenites, sila po yung pinanggalingan ng mga tribo po ng mga scribes of the Bible. At sila po ay, pag pinag-aralan po niyo ang tribo nila in 1 Chronicles chapter 2, verse 9 and verse 55, ng 1 Chronicles, ang kanilang pamilya was surrounded by our God, fenced, protected. So mga kapatid, ano po ang implication nito sa practical na buhay? When you praise God, the Lord will protect you. I will repeat, when you praise God, the Lord will protect you. Ano ulit ang sabi ng Psalms 22 verse 3? God inhabit the praises of His people. Now, when God inhabit, when you are praising Him and God inhabit, ang sabi sa ibang translation, and God enthroned in the praises of His people. When the presence of God is upon you. Ano ang sabi po ng Psalms 91? He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the protective covering of El Shaddai. And I will say of the Lord, you are my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Surely God will deliver us from the snare of the fowler and from the deadly pestilence. He will cover us with His feathers, and under His wings we take refuge. His truth and faithfulness will be our shield and buckler. 1,000 may fall at our side, and 10,000 at our right hand, but it will not come near you. Amen? Sabi po sa verse 8 ng Psalms 91, because you have made the Lord who is our refuge, even the Most High your dwelling, no disaster will fall upon you, no destructive plague or diseases will come near your dwelling. Praise God. When you praise God, there is a manifestation of the presence of God, and His presence is our protection. Amen? The security of every born-again Christian
is not in the absence of danger, but always in the presence of God. Ang security at protection ng ating buhay, wala po yung sa absence of danger, but it's always in the presence of our God. When you have the presence of God, that is your protection. Amen? No disaster will fall upon you. No destructive plague will come near your dwelling. Ano po ang ibig sabihin ng Hezron? Ang word na Hezron, it means literally surrounded or fence, or literally means protection. So sige po, basahin natin. Judah begat Perez and Zerah by Tamar, and Perez begat Hezron. O sige, basahin po natin yung meaning. Praising the Lord produces breakthroughs and revelation. The Lord by Tamar, the Lord will cause you to stand again. Tapos ang sabi diyan, ano ulit ang ibig sabihin ng Perez? Breakthrough begat Hezron. So breakthrough produces protection. Nung mawasak ni David in 2 Samuel, nung matalo ni David ang kanyang mga kaaway, di tumahimik because they were protected by the presence of God. Are we blessed today? That's the importance of praising God. Purihin lang natin ang ating Panginoon. Sa panahon natin ngayon, di ka na makasiguro ng buhay. Sa maingat ka mag-drive, ang kasalubong mo, hindi maingat. Diba? Kahit may bodyguard ka, pwede kang mapatay. Yung governor po ng Masbate, way back, mga 80s to 90s. Pag pumunta po kayo sa bahay po nila, kasi doon po kami, may radio program, andun ang radio station sa loob po ng compound. Ladies and gentlemen, ang compound po nila ay 4 hectares. Nakapader po yun. Pag pumasok ka doon sa gate nila, ang bantay po doon, mga security guard, hindi po shotgun ang dala. Carbine at mga high-powered talaga panggera. Ang bahay po niya ay bulletproof, yung bintana. Merong pong simbahan sa loob. Galing sa bahay, pag pupunta ka sa simbahan, kailangan magmotor ka. Nasa loob ka lang ng compound. Mayroon pong ilog na yung speedboat doon pumupunta sa loob ng compound. Yung mga alagaan pa lang ng pangsabong ng manok, my goodness, napakarami. First time kong nakakita ng isang piloto po na bumagsak doon po sa lugar namin. Nirescue po ng tatay ko. Dinala po sa bahay. Nung tinanong, nagkukwento siya, kaya daw po siya galing sa Manila. Alam niyo kung ano lang ang dala niya? Tari ng manok. Ganon ka super, kumbaga protected yung governor po namin noon. Pag bumababa po ng airport, isang rekwang bodyguard ang sumasalubong. Pero pagbaba niya ng aeroplano, pag step down pa lang, sa aeroplano pa lang, binaril siya, patay. Now, I'm using this as an illustration not to attack him, but to give you an example na kahit gaano mo man siguruhin ang sarili mo, without the presence of God, you are vulnerable. Amen? And the last. Si Hezron naman, ang sabi diyan, Hezron, ano po ang ibig sabihin ng Hezron? Protected or protection, begat Ram. Alam niyo ibig sabihin ng Ram? Ang Ram means exalted one. Sa madaling salita, sa Matthew, ang gamit sa kanya ay Ram. Ibig sabihin po niyan ay exalted. Pagka sa Luke chapter 3 kayo nagbasa, walang Ram doon. Ang pangalan Arni. Ang gamit ni Luke ay Arni. Iyan po ay pangalan ni Ram. Arni ang gamit ni Luke. Kasi ang ibig sabihin ng Arni ay high place. So parehas lang, exalted or high place. So mga kapatid, si Ram po
Sa kanilang magkakapatid, siya po ay pangalawa. Hindi po siya ang panganay. Supposed to be ang panganay sa kanila ang magiging exalted, the great one. Pero ang nangyari, by the sovereign work of God, si Ram ay naging great. So sa madaling salita, ang ibig sabihin ng Ram ay promotion. Promoted. So mga kapatid, when you praise our God, you will experience not only breakthroughs, not only revelation, not only a restoration of your life, yun ang Tamar, not only a protection, but also a promotion. Kaya kung kayo po ay nagtatrabaho at inaapi kayo sa trabaho po ninyo, kaysa awayin nyo ng aapi sa trabaho ninyo, hayaan nyo lang, ang gawin nyo lang, magsumbong ka lang kay Lord. And keep on praising God. Keep on praising God kahit sinisiraan ka ng mga kasama mo sa trabaho. Because as you praise God, remember, nang ibig sabihin ng Judah, the entrance of the Lord, kasi si Lord ang papasok. At the same time, entrance to the Lord because you are entering into the presence of God. So when you praise Him, Judah entering into the presence of God, then God will intervene in your situation. Alam po ninyo, kayang baliktarin ng Diyos yung mga nang aapi sa'yo will instantly be demoted and you will be promoted. Para matigil na po ang stress mo sa buhay. Kasi, alam nyo, ang dami kong kinakounsel lang ganyan. Alam mo, ang dami na inggit sa akin doon sa ano. Ang dami na inggit sa akin sa trabaho. Ay, ganito, sinisiraan nila ako. Alam mo kung bakit sinisiraan ka nila? Kasi ayos ka. Paano mo naman sisirain ang sirana? Amen? Yung mga naninira, mga kalawang yon. Remember na ang kalawang ang naninira. Nakakita ba kayo ng kalawang kinalawang? So kung ang kalawang ay paninira, so hindi na niya sisirain ang sira. Alam mo kung bakit ka sinisiraan? Kasi siya ang kalawang, siya ang sira, ikaw buo. Amen? Kaysa i-stress mo ang buhay mo sa pagtatanggol ng sarili mo, hayaan mo na si Lord na. Kayang baliktarin ng Diyos ang sitwasyon. Ano po ang ibig sabihin ng Judah? Sige po. Praise or praising the Lord. Anong ibig sabihin po ng bigat? Produce. Anong ibig sabihin ng Perez? Breakthrough. Anong ibig sabihin ng Zerah? Revelation. Anong ibig sabihin ng Tamar? Ano po? The Lord will cause you to stand again simply means restoration. Anong ibig sabihin ng Hezron? Protection. Ano po ang ibig sabihin ng Ram? Promotion. So ang Perez ay breakthrough, ang Zerah ay revelation, ang Tamar ay restoration, ang Hezron ay protection, ang Ram ay promotion. Sabi mo sa katabi mo, saan ka pa? Sige, sabi mo sa katabi mo, saan ka pa? O, sige nga. O, sige, anuhin natin yung meaning ng pangalan. Judah, sige, kayo po magsabi ng meaning. Judah, gusto ko medyo malakas po. Judah, bigat, Perez, Zerah, Tamar, restoration, Hezron, Ram, promotion. Kaya pag binasa nyo po ang Matthew 1:3, ito ang mystery ng praising God. Praising the Lord will produce breakthrough and revelation. The Lord will restore you again. He will produce, you will be protected and you will be promoted. Nagkaintindihan po ba tayo? Kaya ang title ng ating pinag-aralan po ngayon ay The Divine Secrets of Praising God. The Divine Secrets of Praise. Ang Divine Secret simply means mystery. Yung hiwaga ng pagpupuri sa Panginoon. So I will repeat. Praising God will produce breakthrough and revelation. And the Lord will cause you to stand again, meaning the Lord will restore you. The Lord will protect you, and the Lord will promote you.
Think of it, mga kapatid. When you praise God, like Judah, Yehuda, you are entering into the presence of God by praise. Yun ang ibig sabihin ng Judah. And the Lord will intervene, will enter into your life by intervention as you praise Him. When you praise our God, what will happen in your life? These are the things that will happen in your life. Number one, God will give you breakthroughs. You will overcome all your obstacles and battles in life. Then the Lord will give you revelation. He will enlighten you. Magkakaroon ka ng direction. The Lord will restore you. Kaya ang tawag ay Tamar. The Lord will protect you. And the Lord will promote you. These are the mysteries, the divine secrets of praising God. You will experience, sa akin po muna po kayo tumingin as we end, you will experience breakthrough, you will receive revelation, the Lord will restore you, the Lord will protect you, and the Lord will promote you. Clear po ba sa atin, mga kapatid? That's why I encourage you, spend time to praise our God. Nili ko na tayo pong lahat ay tumayo. Awitin po natin ang awiting, I sing praises to your name. Sige po, let's just, before I will pray the final prayer. Nili ko na, let's set our hearts for a moment. And let's begin to praise our God. Let's praise our Heavenly Father. There is power in praising the Lord. There is miracle in praising. Hallelujah, we praise you, Lord. Oh, praise God, praise God. Let's just close our eyes right now. And let's set our hearts to praise our God. As we sing the song, I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, come on, praise Him. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Give glory to your name. Come on, worship Him and praise Him. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give honor to your name. I give honor to your name. Give honor to your name. Oh Lord, honor to your name. Oh Lord, hallelujah, we worship you. Oh, we worship you, we worship you, we praise you. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Come on, let's praise Him. I sing praises to your name. Oh Lord,
praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be. Once more, let's sing. I sing praises. I sing praises to your Yes, praises to your name. Oh, praises to your name, oh God. Oh, shididiki yalarabasandi. Oh, rababakanda larabasikidiki yalarabashandi. To be praised. Sige po, just open your mouth and say, praise God, praise God. Sige, purihin mo ang Panginoon in a personal way. Come on, open your mouth and just say, praise God. Praise God, come on. Come on, open your mouth and just praise Him. Purihin mo ang Panginoon dahil napakabuti niya. As you praise Him today, God will give you breakthrough. God will equip you to overcome your obstacles in life. As you praise our God, He will give you breakthrough. In every aspect of your life, in every area of your life, yes, the Lord will give you that breakthrough. The Lord will give you that breakthrough. Come on. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, praise God. Praise God, praise God, praise God, praise God. Oh, when you praise God, He will give you the revelation. God will give you the revelation. When you praise God, He will restore you. The Lord will cause you to stand again. Mari ikaw man ay dapa sa mga problema. Lugmok ka sa iyong sitwasyon ngayon. Keep on praising God and the Lord will restore you. The Lord will restore you. When you praise God, He will protect you. Because the presence of God dwells to those who praise Him. He inhabits the praises of His people. Oh, when you praise God, He will protect you. When you praise God, He will promote you. Hallelujah. We praise you, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Oh, hallelujah. We praise you, Lord. Come on, open your mouth and praise Him. Sige po, open your mouth. Just open your mouth and praise Him. Purihin mo, Panginoon. Praise God. Praise God, praise God, praise God, praise God. Come on. Open your mouth and declare the praise of God. You are good, O Lord. Your mercy endures forever. Praise God, for the Lord is good and His mercy endures forever. Praise God, for the Lord is good and His loving kindness endures forever. Praise God, for the Lord is good. Praise God, for the Lord is good. His faithful love endures forever. His faithful love endures forever. Praise God, for the Lord is good, and His goodness endures forever. Praise God. Praise God, praise God, praise God. Praise God. Come on, open your mouth. Open your mouth and praise Him. Ano man ang sitwasyon na yung kinalalagyan ngayon, ano man ang sitwasyon na yung kinaroroonan ngayon, just open your mouth and praise Him. Just open your mouth and praise Him. Just open your mouth and praise Him. Hallelujah, we praise you, Lord. Oh, shadide keila rabahanda na namakia la rabasandi. Oh, rababala rabasoko de bekila rabashanda. Oh, rababala rabasoko de bekila rabashande. Oh, rababala rabasaka de bekila rabandia. Oh, rababala rabasaka de bekala rabanda. Praise God. Praise God, praise God, praise God, praise God. Oh, praise God, praise God, praise God, praise God. Oh, praise God, praise God, praise God, praise God. Praise God, hallelujah. Oh, Father God, in the name of Jesus, we just want to thank you, Lord, and to praise you. For you are our wonderful and mighty God. We thank you because you inhabit the praises of your people. We praise you, Lord God, that when we worship you, you inhabit the praises of your people. When we praise you, Lord, we will experience breakthrough. When we praise you, Lord God, we will experience, oh Lord, revelation. We will experience, oh Lord, we will receive revelation. When we praise you, Lord God, you will restore us. You will restore our family. You will restore our health, oh Lord. Thank you, Lord, when we praise you. Oh, Lord, you will protect us, oh God. You will surround us with your presence. When we praise you, Lord God, you will promote us.
Father God, we just want to thank you. Oh, we praise you, Lord. Oh, we praise you, Lord. Oh, shididibikila rabasandia. Oh, rababala rabasukutidibikila rabasandia. We give you praise and honor. We give you praise and honor. We give you praise and glory. We thank you, Lord. We bless you, Lord. Hallelujah. Oh, Father God, I pray. Help us to praise you, O Lord, always. Ano man ang sitwasyon namin sa buhay, help us, O God, to offer the sacrifice of praise. For we know that when we praise you, when we offer the sacrifice of praise, miracles happen. Supernatural things happen. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Hallelujah. Oh, blessed Holy Spirit, I ask you. Lord, continue to remind us of your message for us today. Lord God, I pray, let the Holy Spirit, oh God, plant the word of God into our hearts. Let the message of God that you have for us today penetrate deep within our spirit, within our soul. Help us, oh God, to live a life of praise. Help us, oh God, to live a life of praise. Help us, oh God, to live a life of praise. We will continue to praise you. We will continue to honor you. We give you praise and we give you thanks. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Po, pwede na po maupo. God bless us all po. Alam niyo po, isang magandang take away ko diyan ay mahalin natin yung pangalan natin. Alam ba natin ang ibig sabihin ng pangalan natin? Amen. Alamin niyo po ang ibig sabihin ng pangalan ninyo kasi napaka-importante po noon. Mga pangalan na binigay sa atin ng mga magulang natin may kahulugan. Yung iba, parang kinombine lang sila combine lang yung pangalan ng tatay at saka ng nanay. Pero maganda po saliksikin natin, and then let's live up to that name na binigay sa atin. Amen. Praise God. Alam niyo po, yung praising the Lord, it's not just because masaya ka. I-try niyo po yung mag-praise kayo sa Lord kahit broken-hearted ka. Kahit may pain ka, i-try niyo po yon. Sacrifice of praise. Diba sabi? Sacrifice of praise. Kasi pag masaya ka, you're not sacrificing when you're praising the Lord, di ba? Try niyo po yon. Pagka may problematic ka, anxious ka, worried ka, try niyo po yun, magpuri kayo sa Panginoon. Makikita niyo po that it's easier to overcome things, yung mga problema, when you have done that. Kasi, na-cross mo yung line. Di ba? Amen. At sa pagkakataong ito, nais ko pong tawagin si Kuya Junji to pray for our tithes and offerings, that is our sacrifice of praise on the Lord as well. Amen. Two ways that we are blessed by the Lord is to first ask from the Lord and second to give so that we will receive. Amen po. Nakaka-bless po today, no? Praise God po. Ngayon po, ready po natin yung ating mga tithes and offering po. And we pray po. Amen. Oh Lord, hallelujah. We praise you, Lord. Lord, I pray, maraming salamat, Lord, sa araw na ito, Lord, na pinagkaloob niyo po, Lord, sa bawat isa sa amin, oh Lord. And Lord, thank you, Lord, sa inyong banal na salita, oh Lord, na patuloy po na nagbibigay po sa amin, Lord, ng karunungan, Lord, kaalaman, Lord, na wala kaming ibang gagawin, Lord, kundi po magpuri. Patuloy po kami magpuri sa inyo, Lord, para po ma-overcome po namin, Lord, ang mga obstacles po, Lord, na aming kinahiharap po, Lord. At patuloy po kami, Lord, na maabot yung aming mga breakthrough, O Lord, sa aming mga buhay, O Lord, at patuloy, Lord, na pagpalain pa, O Lord, sa araw na ito, Lord. And Lord, I pray, Lord, na sa ngayong oras na ito, Lord, yung aming tithes and offering, O Lord, pinagkakaloob po namin sa inyo, Lord, ang aming mga ikapo, O Lord, at na patuloy po, Lord, na mas makatulong pa, Lord, sa inyong sambayanan, O Lord. And Lord, I pray, Lord, sa mga nagbibigay, O Lord, ng
ng ating ng inyong tithes and offering, O Lord, na patuloy niyo sa Lord na pagpalain, O Lord. At alam naman po namin, O Lord, na alam niyo po, O Lord, yung aming mga pangangailangan, O Lord. At ito po, Lord, ay inyong ipoprovide, O Lord. And Lord, I pray, Lord, na patuloy niyo po, Lord, pagpalain ang bawat isa sa amin, O Lord, sa aming mga negosyo, O Lord, sa aming trabaho, O Lord. Patuloy niyo mong pagpalain, Lord, siksik, liglig, at umaapaw, O Lord. And Lord, maraming salamat, Lord, sa pagpapala, O Lord, sa araw-araw sa amin, O Lord. We praise you, Lord. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shake it together when running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shake it together when running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Amen, amen. Ang ating pong announcement for today ay matatagpuan dyan sa Genesis, Hosea, Obadiah, Matthew, and Hebrews. Ayan, ba't ako natingin sa likod? Ayan, so patuloy po tayo magbasahin ng ang salita ng Panginoon. Minsan, mga ano yan mga Old Testament books po yan. Pero alam niyo po, walang quoted sa New Testament na hindi galing dyan sa Old Testament. So let's read lahat po, Old and New Testament. Okay? Ang youth ba meron 2 o'clock? 2 o'clock po para sa mga kabataan. Please be here if you want to gather and praise the Lord with our youth. At tayo pong lahat ay tumayo. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Are we blessed? Amen. Yan po talaga, alam niyo yun ang declaration natin sa bawat isa lagi. Ang blessing ng Panginoon. Ako, when I pray and I declare, lahat ng gusto kong ma-receive ko, dinideclare ko sa iba. Declare nyo sa katabi nyo, kayamanan, kalusugan, kalakasan, kasaganaan, ano pa? Karunungan, kalakasan, kayamanan, kapayapaan, ano pa? Kagandahan at kagwapuhan. Katagumpayan, ayan, sa mga nag-struggle, we need all that, mga kapatid. Declare that to your brothers and sisters, to your family, i-declare nyo po yan. Ako, ang isa pang declaration is the Lord will overtake, the blessings of the Lord will follow us and overtake us. Maganda ba yun? Hindi lang sumusunod sa atin ang pagpapala ng Panginoon, kundi lumalampas pa sa atin, nauuna sa atin. Amen. Hallelujah. Praise your name, O God. We bless your name, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng aming mga kapatid nandito ngayon, Panginoon, at maging sa mga nanonood sa online. We declare and declare blessings upon each one, O God. We declare and declare the granting of our prayers, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig, pagkalinga, pag-iingat, na patuloy na pinagkakaloob niyo sa amin, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa aming pag-uwi, sa gabayan niyo po kami, samahan niyo po kami, Panginoon. Huwag niyo kaming iiwanan, Panginoon. Hawakan niyo kami, Panginoon, sa gitna ng inyong mga kamay. Alam namin, Panginoon, na wala kami ibang pupuntahan sapagkat nasa iyo na ang lahat, Panginoon. Buhay dito na sagana, tahimik, payapa, at buhay na walang hanggan, Panginoon, na siyang aming hinihintay, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. And now I decree and declare the blessing of the Lord upon each one of us today. The Lord bless us and keep us. The Lord make His face to shine upon us and be gracious unto us. The Lord lift His countenance upon us and give us peace. In Jesus' name we pray. Amen and amen, amen. God bless us all po. And see you next Sunday. Ay, meron po tayong ipapamigay ngayon, Nay.
Di ba may papamigay tayo ngayon ng mga na blessing sa mga... Apo. Apo. So after po nito, bago sila umalis, ayan, so God bless us all po. Yun po, ano ba, Nay? Ano yan? Babae, lalaki? Okay, so sige po. Pwede po ikalat lang dito sa harapan, tapos dito lang sila, paano ba, bibigay? Panlalaki lang. Okay. So sige po, pahintay lang po ng sandali. Upo muna po kayo, sandali lang po.